Andito kami ni Glong ngayon sa area ng aming hotel. In fairness, napaganda na naligaw kami. Kasi na-compare namin yung difference ng yung kanina tsaka ngayon. Oo, maganda na yung kanina. Mas maganda pa to. Naglalabas sila ng upuan. Parang may ganap ngayon, nak. O ano, kakain lang kami ngayon. Hindi na kami na makakainan kasi ang huling kain namin ay 5 a.m. 5 a.m. Pero nagmerienda kami sa train. Ako yung ano yung binerienda ko sa train? Peach. Yung peach lang na isang baso. Tapos siya, lace lang. Yun lang. It's time for us to eat. So, ito yung kinain ko sa Chongqing. Naalala nyo sa isang vlog ko. Ito, may kasamang tofu. Sa paghahaluin lang nila. Full meal na yan. Carbohydrate yan to the max. Feeling ko na magugustuhan mo to. Hahaluan niya ngayon ng tofu. Tapos, hanap noodles. Ihahalo ko ngayon yan. Ha? Walang gulay yan. Ayan lang, tapos lang. Ayan. Di ba kumakain ka niyan? Potato. Ang sarap ng tofu nila, guys. Oh. Soft tofu ng mga Chinese. So, dito kami ngayon sa isang restaurant at in fairness sa mga tao dito, napaka-warm nila. Very accommodating sila. Gusto nilang i-entertain yung mga request niyo. Ito yung binili ko kanina doon sa labas. Hindi nga nila pinansin, nagdala ko ng food sa loob ng restaurant nila. Masarap na. Pwede ka bumili na ito, potato lang. Meron, pwede. Pili ako naman. Take out tayo pang midnight snack natin. Di ba? Yung ano kaya, kung ano oras kaya ito active. Yung kanilang tofu, medyo crispy na soft. Sabi nga ng mga chef, crispy on the outside, tender on the inside. Ito naman yung potato. Panalo. Tofu again. Nag-order kami ng beer dito. Qingdao. Medyo familiar na lasa nito. Nalilikman na namin ito. Qingdao. Cheers para sa China. Uy! Sabihan ka nito yun ah. Ngayon lang kami nakainom ng malamig. Actually, yan lang naging maayos. Ang bala ko talaga mag-diet with China. Gusto ko talaga fruits lang. Hindi ako mag-noodles, ganun. Pero nakita niyo ba yung pinagod namin sa biyahe namin? Literal, mula pag-alis namin ng bahay hanggang makarating kami sa loob ng kwarto dito sa Jiangjaji, 24 hours kami nasa kalsada nito. Walang walang bawas, walang dagdag. 24 hours. Noodles lang. Tinatakan lang ng kung ano-anong condiments. Malasa. Rice noodle. Bigyan ng silip. Dito lahat ng bagay, bawang. Lalo pag nakarating kami ni Glong sa Chongqing, baklase ron. Wala pa ako napuntahang bansa na sing addict ng sili o ng spices or spicy other than Chongqing. Ang lala dun. So nakakain na kami ni Glong Glong. At yung kinain namin sobrang maumami, no? Oo, parang ang umami nung lasa. Malinamnam, pero parang kailangan namin ng konting matamis. Oo, para mabalanse naman. Tapos baka umuwi na kami. Natulog na kami. Gusto ko na matulog. Nakakita kami ng matamis ni Glong dito. Gulaman lang yan na may mga sangkap na matatamis. Ang sarap yan, nak. Tikman mo muna. Okay, di ba? Kita mo? Okay. Masarap. Matamis pala. Ito, nakakaumay na matamis to. So, nakakain na kayong matamis. Lalakaran na namin itong stretch ng street na kung saan doon kami naka-check-in. At aalamin kung meron kami pa pwedeng gawin. Kasi basically, tulog na yung dapat namin gawin ngayon.
sleep na para bukas maaga kami. Ang galing dito, so andun sa likod ng area na to, yung Tianmen Mountain. Dito sa banda dyan. At nakikita dyan pa yung sa likod ko, you know, mga cable car. So ito yung terminal ng cable car hanggang taas. So mula dito hanggang doon sa tuktok ng bundok sa Tianmen Mountain mag-cable car. At dito lang kami nakatira sa area na to. So malapit na. Pero sabi sa amin, fully booked daw yung bukas. Ayun yung cable car dumadaan lang sa mismong kalsada nila. Oh. Ayun oh. Sana magaganda sa Pilipinas, no? Mula Makati hanggang Quezon City. Oh, di ba? Oh. Saan ka na? Nasa cable car na ako. Pauwi na ako ng bahay. Oh, bakit? Pwede naman na. Nagawa nga dito eh. Yan, posible naman talaga. Ayan oh. Mula dito sa may hotel namin, sa area ng hotel namin. Yung hotel namin na tinutuluyan dito sa area na to eh. Right side ko, ayun na yung mountain, no, sa likod ng building niya. I don't know if you can see it, pero tanaw na dito. So ayon sa aming receptionist, etong cable car na to, hanggang doon sa mountain, it will take you 30 minutes para makarating sa mountain. Ang ganda rin ng mga restaurant dito, aesthetics. Nakikita nyo ba? Ang cute. Parang ano siya, Sapa Feels sa may Vietnam. Yung Feels. Ganto-ganto itsura dun eh. Yung structure, wood yung labas, tapos signage na modern. Pag titingnan mo tong area ng Tianmen area, dito sa may Zhangjiajie, para pa siyang sleepy city. Hindi siya ganun ka funky compared mo dun sa pupuntahan namin ni Klong na pinanggalingan ko na rin, yung Chongqing. Ito medyo ano siya eh. Ang lakas niya makatinak, no? Yung vibe, yung laid back na city. Alam mong syudad siya pero hindi ganun ka-modern yung mga damit ng mga tao. Diba? Naka-traditional clothing pa rin yung mga nanay. Diba? Yung Chinese print na suot ng mga Chinese na mga nanay. Ganun pa rin yung mga suot nila. Yung mga establishments, yung mga coffee shop, yung pagkain nila, alam mo matandang recipe. Sa lahat na napupunta ko mga bansa, ito yung pinaka napupunta ko pag less stressful yung yung paglalakad. Ayan, kung gaano kaluwag yung bangketa. Nakita niyo ba yan? Ito yung kalsada nila. One way to ha. Yung bangketa parang times 2 ng kalsada nila. So, ito yung kalsada, bangketa. Ito yung bangketa sa kabila oh. Ayan, paglalakaran ng mga yan. Bangketa lahat yan. Although may nakapark na motor, pero ang laki ng bangketa nila. Ito yung kalsada. So, less stressful yung paglalakad. Binalikan namin ni Klong yung binili namin kanina. Sarap eh. Potato at saka yung tofu. Kaya alam mo kang paubos na eh. Yung tofu. Potato ka. Sige, kaya lang yung black kaya doon. Tingnan natin. Sige, tara. Tingnan natin yung black doon. May black kasi na tofu doon eh. Ito yung tofu nila, black oh. Pero may sabaw pala siya pag ginawa na. Si Klong, ito lang kay Klong. Ngayon ko lang matitikman ito. Nakita ko na ito sa may Chongqing. Kay Klong ay Potato lang. Potato corner. Ang dami mga kakaibang pagkain sa kanila. Bumili kami ng pagkain tsaka mga drinks. At tumapon na yung pagkain ko. At pabalik na kami sa room namin dahil matutulog na kami. Wala na kaming kahit anong lakas para gumala pa. Kita mo yung 24 hours ka naman kasing nagbidiskarte para makakarating dito. Parang parang 1/4 ng mundo ang layo namin sa Pilipinas. Layo namin. Gitna itong region ng China eh. Okay. Andito na kami sa loob ng kwarto ni Klong. And yun lang muna yung vlog ko for this libot-libot ng area namin. Short vlog lang para nakita nyo naman yung area namin. Yung vlog ko prior to this ay yung nag-travel kami ni Klong ng 24 hours ng sobrang lala. Ito ay just a quick stroll within the area ng pinag-hotelan namin. Ang oras ay alas 7 ng gabi. And maliwanag pa. 7 o'clock na yun ha. Maliwanag pa. Lalo sa Chongqing, 8 o'clock na araw. So 7 o'clock pero matutulog na kami kasi kailangan namin just to wake up really early tomorrow kasi kailangan namin ng lakas dahil bundok yung pupuntahan namin bukas. Meron dong yung aakitin,
Yung parang 999 steps. Nakita ko. So it's either mag-elevator, escalator, or maglalakad. So gusto mo maglakad? Tignan natin kung anong feeling ng legs mo. Pag napahinga na. Kahapon pa tayo naglalakad. Pero masarap lakarin eh. Hagdan ka. Well, anyways, bahala na. Siguro nakadepende ang lahat pagising namin bukas. kung meron kaming kahit anong iyayabang sa mga katawan namin. That's it for now. Thank you very much for watching this vlog. Short vlog lang. Our first day in Zhangjiajie. 2 days kami dito and then we transferred to Chongqing, which is 2.5, almost 3 hours away by speed train naman. Thank you. You guys are awesome. Bye-bye.